namin siya nung 18 or 19 ka na sabi ko, nak, bakit di ka mag straight body? Kasi laging nakaganon siya. Parang tagilid. Hindi siya kuba. Nakatagilid siya. Na yung kanyang galing hips niya parang medyo oo. Tapos pag naglalakad siya, nakikita ko parang ganito yung hindi siya ano eh. Sabi ko, nak, mag straight body ka nga. Sabi, hindi ganyan na talaga yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapapi. Hello po, mga kapapi. Hello po, mga kapapi. Yan. Mga ka-business. Ipapakilala ko lang po sa inyo ang aming mga kasama. Unahin natin, andito ang ating driver, speed lover, si Kuya. Grabe talaga, pamera. Mga kapapi, papagpalang araw sa ating lahat, mga kapapi. Yun. Yes, at andyan din si Bay. Hi, Bay. Ang ilaw ng ating sasakyan. Ilaw daw, Bye, Bay. bye, oh. Bayos ka dyan, di ko yata natikitim ng bugbog na malupit, ha. Yan, andito din po si Mrs. Ka-Business. Hello po, mga kapapi, mga ka-business. Si M1. Hello po, mga kapapi, mga kabis. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Si M2. Hello po, mga kapapi. Kapapi, hello. Mga ka-business. At syempre si M3 andito. Yun. At yes, mga kapapi, hello po. At syempre andito din ang tatlong K. Ang 3 Hello po mga kapapi. Good afternoon po. Hello po mga kabisnes papi po. Hello po. Si Kenzo, nakilaw ka na. Hello po, nag-iisa ka sa likod. Hello na, dali. Hello po. Bakit nandiyan ka? Nakito ka? Nag-emote ka, te. Bakit? Hindi po. Ay, hindi pala, sorry po. So yan mga kapapi, tanungin po natin si Mrs. Ka-Business kung saan po ba tayo pupunta. Ayun po. Saan po tayo, Mrs. Pupunta Ka-Business? kami po sa Quezon City po, mga kapapi. Kasi si Marily ay meron po ngayong check-up regarding sa kanyang, ano po, papacheck ko po yung kanyang mild scoliosis. Kasi po ay nagpa-x-ray po kami nung nakaraan, tsaka meron pa po isa. So ipapabasa po namin sa orthopedic po doon sa New Era General Hospital po. Oh, okay. Malapit po sa kanyang school. Kanina po kasi nauna na si Marily. Nag-enroll po siya kaninang umaga. Ngayon tapos na raw po yung kanyang enroll. Naka-schedule po siya ng 3 to 5 p.m. po. Yung check up po yung doctor doon sa New Era. Papa-check up po, tsaka papabasa. Apo. Eh, bakit pala? Akala ko okay na yung ano ni Budang. Di ba napaano na siya? Napa-check up na siya dati? Napa-check up na siya dati pero hindi pa kasi nabasa yung ano. Yung result ng x-ray. Apo. Tapos napahilot din siya, di ba, te? Sa ano kasi sa Cairo, ano ba Cairo ba tawag doon? Cairo, pero mas maganda daw kung ortho ang titingin. Kung saan po siya chinek up, doon din po papabasa yung results. Hindi, ito kasing x-ray ay sa ano ko to siya pina-x-ray sa Camarines General Hospital. Apo. Pero yung ortho doon sa New Era. Sa New Era. Doon ko siya ipapabasa. Tamang-tama po, nandun si Marily sa New Era School. Malapit lang naman doon yung yung hospital ng New Era General Hospital. Kaya doon ko na siya ipapa-check up. Tsaka pababasa din. Natin. Tsaka siya nga pala mga kapapi, kung napapansin nyo po, kami po ang inatasan ni Papa Dins na mag-vlog ngayon. Kasi po medyo masama po yung pakiramdam ni Papa Dins. Kaya kami po muna yung, babanat. Kay me ang babanat. Yes. Kasi po si Papa Dins ay yung kanyang tonsillitis ay namamaga. Kaya yun ay medyo nilalagnat siya. Pag nagsasalita siya, masakit. Sa lalamunan. Parang namamaga. Yung papayang ilaw, eh. Papayang ilaw? Opo, papayang ilaw. Tapos, Yun yung iyaan niya. Kinakain sa Sa suka. ano nun? Opo. Ganun yun pagkaano. Kasi alam mo yung papaya, pantula lang. Pwede yan kakain kay ilaw. Oo nga. Oo. Yun yung, Ang sa amin naman, te, kalamansi, ihawin mo, tapos pipiga mo sa ano mo. para lang may upo, no? Yung, Para maano yung sakit. Kasi pati yung tonsil, eh. Oh, masakit. yung sa kanya namaga. Namaga sa kanya. So yun, te, unahin po muna natin sunduin si Butang. Or Bali, si Marily ay nandun na sa hospital. malapit na sa ospital. Ay, naantay niya na Oo, lang tayo. Doon na lang tayo mag-meet. Kakain lang daw siya, tapos doon na siya
siya mag-aantay. So yun po mga kapapi, balikan po namin kayo maya-maya pag nandoon na po kami sa New Era General Hospital. yes po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, Mga kapapi, bali, pagdating po namin dun sa New Era ay nag-cancel ang doktor. Opo, wala pong doktor. Yung schedule na 3 to 5, nag-cancel daw po. Kaya babalik po kami, siguro po bukas. Or titingin po kami sa ibang ibang hospital. Bukas din, 3 to 5 na. Oo, 3 to 5. Kasi po, tinanong ko po ito kung mayroon pong ibang doktor ang pwedeng magbasa. Ang sabi po sa amin ngayon ay talagang ortho ang talagang magbabasa po dito. Kaya, try din po namin sa Kamarin Doctors kung meron naka-schedule po, kung aabot pa kami po. Kaya, yun. Abangan ang susunod na kabanata. Saka dyan po si Budang. Hello po. Famous. Budang. Famous Budang. Kasi naman po, kaya pinasya ko dito sa New Era din kasi nga po ay galing naman siya ng school. So malapit naman na dito sa New Era. Kaya bali parang sinundo na rin namin siya papunta dun sa New Era General Hospital. Eh nagkataon naman po, nag-cancel daw po yung doktor. Hindi siya mag-clinic ngayon. Kaya try din po namin sa Kamarin Doctors kung may amo na pa kami doktor
Ayun na nga po mga kapapi, dahil po nag-cancel yung doctor sa New Era Hospital. Dumaan po kami dito sa Camarines Doctor. So nagbabaka sakali po kami, baka may doctor po dito na orthopedic. Opo. Baka meron pong orthopedic dito na available, kaya po dumaan po kami dito. Tsaka mga kapapi, yun nga po pala, kapag sa orthopedic ka nagpa-check up, dapat yun talaga yung doktor na magbabasa ng check up. Hindi pwedeng ibang doktor, di ba? Opo. Parang pwede naman magbasa ng ang ibang doktor, pero yung kay Budang kasi na case is sa lumbar. So, kailangan talaga yung espesyalista ng orthopedic daw yung magbabasa ng kanya Result. Kasi meron naman po kasing nagbabasa na yung gaya ng sinabi dun sa saan na ba yun? Yung isa dun na pinunta natin. Euro? Iba naman yun. Hindi sa Euro. Dun sa sa isang hospital na pinunta natin ngayon. New Era. Sa New Era. Ang sabi dun, kasi nga sana ipaparisked namin. Ang sabi kasi, may magbabasa naman na general. Pero yung sa kay Budang na case kasi, sa kanya sa lumbar. Sige po. Sa lumbar. So, ayun na po mga kapapi. Kailangan talaga yung orthopedic na magbabasa ng kanyang result. Ayan, saan tayo na natin mga kapapi? Pinante? Sekretary siya? Nasa operating room pa raw. Yung ortho. Meron di. Ibig sabihin meron. Excuse na po mga kapapi. Yun pa mga kapapi, nandito na kami sa may doctor po pala dito na available. Buti nga po meron. Pero nasa operating room pa. Mga 5 o'clock daw bababa. Ay, salamat. Sana mabasa na. Opo, mag-aantay lang po kami ng doctor dito mga kapapi. Ay, papabasa. Meron na po kayong approval ma'am ng HMO? Wala pa po. HMO. Ay, cash mo pala. Cash kami. Di ba yung HMO yung mga trabaho? Bali, sino po yung patient? Meron pala HMO dito. Pwede sa Meron po. pwede sila. Medicare, Intellicare. Basta po covered ng Magkano po ba ang check-up? depende. Bali, hindi ko po masure kung saktong 5 siya pupuntang basta nasa OR po kami. Bali, pag may dumating po na kanina pumasok ako dito. Bali, pangalawa po kayo. In-inform ko na rin po si Doc na may pangalawang patient. Sige po. Mamaya. Yun na nga po mga kapapi, habang nag-aantay po kami ng doktor, ay nagutom ang mga EMS at si Mrs. Cavite. Kain mo na po kayo mga kapapi. Yes po. Kain po mga kapapi. Yan po, kain po. Yung doctor po is 5 na po ate. 5 po Nasa siya. po operating room pangalawa pa po kami. Pangalawa, tatawagin. Kain po tayo mga kapapi, mga kabisnes. Kain po mga kapapi. Tulong sila. Bye. Merienda ka muna sila. Yun po mga kapapi, pagkatapos po namin kumain kanina, bumalik po kami sa clinic ng Orthopedic 20. Tapos po bali may doktor po sana, kaso nasa operating room pa daw po. Matatagalan daw po siya doon sa operating room. Tapos anong sabi ng secretary ba yun, te? Oo, yung pinaka-secretary po nila ay sabi, balik na lang daw po kami bukas ng 2 o'clock, 2 to 7, 2 to 4 ng hapon.
Yun daw ang schedule ni Doc bukas. So, babalik kami uli bukas ng alas 2 Alas 2 na hapon. hapon. Bakit kaya nanak? Ayaw talaga pang magbabasa-basa yung kanyang ano, no? Te, gusto ko lang pong linawin, te. Yung ano po ba yung result ng check-up ni Marily? Ano lang po ba yung pwedeng magbasa niyan? Yung Oo, yung mga orthopedic na mga, kasi ano sila yung mga, May sariling specialist din. oo. Hindi kasi pwedeng ibang mga doktor ang magbasa niyan. Hindi yung mga, kahit na sinabing general, ano sila na doktor, pero talagang merong linya, may linya kasi yung mga ganyan doktor. Dahil sa kanya, talagang orthopedic lang talaga ang makakabasa nun. Yun. Pero saan po siya napa-check up? Diyan din sa kamay? Diyan din kami nagpa-x-ray. Kasi ang nag-request naman nun, yung chiropractic na yung sa SM, Opo. yung sa, ano ba? Posture Perfect. Yun po yung nag-request sa amin dati na ipa-x-ray ngayon kanyang likod. Kaso, hindi pa po namin na ibalik doon, pero sabi kasi dapat daw orthopedic ang magbabasa doon po. Bali po nagpa-x-ray kayo dyan sa Camarines. Dito rin, sa Camarines Doctors. Tapos, hindi na namin siya binalik doon sa Cairo kasi maraming comments na hindi dapat sa Cairo, kailangan sa orthopedic ang magbabasa. Ano po ba yung Cairo, ate? Clinic din siya? Ano siya, yung mga sa Cairo kasi yung mga nag-ano lang sa mga buto-buto, yung buto-buto. Yung bang parang inaano na lang iba, hindi ka straight body. Yan, meron silang exercise na i-straight nila yon, mga ganun, parang may mga exercise silang ibibigay sa iyo. Kasi kay Marily, yung nakita dun sa x-ray nga niya, meron siyang mild scoliosis, yung sa pinaka-lumbar niya. Opo. Kaya, ang inaano ko, ang sabi nga sa comment, dapat orthopedic para kung ano yung pwedeng isusuot niya, ba, mga brace gano'n sa likod para bumalik sa pinaka pag-straight ng kanyang spinal sa likod. Yun. Kaya hindi ko na siya binalik doon sa Cairo. Ibig sabihin dang sumasakit pa din hanggang ngayon yung likod mo? Masakit pa siya. Masakit siya kasi yun nga, hindi pa siya natitingnan ng ortho kung paano gagawin mo sa likod niya. So kailangan po talagang mabasa po yan ng orthopedic na doktor para para alam niyo po kung ano yung exercise po na gagawin. Kung ano yung dapat gawin na para mabalik sa straight body, straight yung kanyang backbone sa likod. Pero dati nung bata pa si Budang, andyan na po ba talaga yan? Wala, ngayon ko lang napansin siya nung 18 or 19 ka na sabi ko, bakit di ka mag straight body? Kasi laging nakaganon siya. Parang tagilid. Hindi siya kuba. Nakatagilid siya. Na yung kanyang hips niya parang medyo Oo. Tapos pag naglalakad siya, nakikita ko parang ganito yung hindi siya Sabi ko, mag straight body ka nga. Hindi ganyan na talaga yan. Ginagano niya nga, ginagano niya. Ganyan na talaga yan, Sabi ko, baka hindi. Mag straight ka. Ginagano ko siya. Hindi daw talaga. Kaya sabi ko, x-ray ko nga. Pero nung time na yun, Dang, na napansin ni ate yung hindi ka straight magtindig, sumasakit na ba yung likod mo nun? Hindi pa naman. Wala, hindi rin niya napansin Akala niya, ganun talaga yung kanyang balakang. Sa laman lang yung taba. Yung buto na pala. Akala niya daw laman lang siya, tapos ganun lang talaga yung kanyang Yung normal lang? Oo, sa kasi kanya. normal lang sa kanya. Tapos yun nga, di ko lang kung may nagsabi sa akin na pa x-ray or hindi, ganito pala, kaya na lang namin nalaman na may ganun siya, nagpa-Cairo nga kami. Yung sa good posture. Ay, perfect posture ni Nak, no? So, sa SM sinama kami ni Papa Dins. Akala namin hindi lang nga siya yung normal lang na na hindi siya straight lakad. Yun ang sabi nga nung sa Cairo doon, pa x-ray. Kaya namin nalaman na meron siyang mild scoliosis. Totally talaga hindi namin alam. Akala lang namin hindi kasi siya straight body, ganyan. Pero nung una po ba ate na napansin mo
na hindi siya straight body talaga. Ano po yung naisip mo na dahilan kung bakit ganun? Ang naisip kong dahilan, baka nasanay lang siya na ganun yung tindig niya. Kasi, ganito pala yan mga ka-business. Meron nagpaliwanag sa amin doon sa perfect posture. Kaya pala nangyayari yan dahil kung ano yung nakasanayan natin na tindig, Opo. yun lang, doon lang natin mini-maintain. Kasi yung bigat daw ng paa natin, doon siya kasi nasanay daw siya na gano'n ang tindig niya, di ba na? Or yung higa niya, yun lang yun. Kaya, kumbaga nagkakaroon siya ng hindi siya na-perfect kasi yung balance daw ba, hindi siya nababalance. Dapat, inaano din natin yung pagtindig, hindi dapat laging gano'n. Kaya yun. Dapat halimbawa pag nakahiga ka, wag lang tihaya. Dapat tagilid, ganun din. Dapat din siya, yung iba-balance mo rin. Dapat sa kabila naman din, sa kabila ganun. Hindi yung puro ganun lang. Tapos pati sa pagtayo, yung kasi may yung bigat. Oo, yung bigat kasi nung, diba yung pag tumayo tayo, ito lang. Ito lang yung pinakakalang natin. Tapos yung isa parang lang. Dapat daw pala, ililipat-lipat din. Yun ang sabi ko sa perfect posture. Siya, nasanay daw siya ng yung lang, ganun lang. Kaya yung katawan niya tuloy, ito, medyo nakausli. Parang kasi, mataas siya, mataas yung kabila. Ganun. Kasi minsan nakikita ko dati, nung katabi ko siya matulog, kung ano yung higa niya nung ngayon, ngayon tong oras, natulog na siya, kung ano yung position niya, hanggang pagising ganun. Hindi talaga lumilipat Oo, lang? hindi. Bakit na? Hindi ako malikot matulog. Ganun talaga po mga Dati nung hindi pa ako nakapag-training ng cup ko, para din akong kuba eh. Oo, tapos. Yung training ako ng cup ko, siyempre na-training ka. Yan talaga yung lagi mo Press out is the Oo. back in. Kasi pag kami, provision kami ng exercise kami ng madaling araw, ginaganon ka ng trainer pa ibang. Oo, hindi posture yan, di ba? Malagi ka talaga nagaganon. Natanggal ako sa ganon lang. Yan, kasi nakasanayan. Mali pala yun. Kaya nga ako minsan dati, Kasi pag ganon ko, parang nahirapan ko huminga. Oo. Ganun siya, simula nung dati, kasi katabi ko siya matulog eh. Dati wala pa kami sariling mga kwarto. Nung kung ano yung pagkahiga niya, hanggang pagising, ganun na talaga siya. Kaya yun. Pero hindi nyo po ba yan, yun, di ba unang napansin mo, parang mataas yung kabilang balakang niya. Di po ba pumasok sa isip niya na pahilot si Hindi, Budang? hindi namin. Inaano ko sa kanya, ayusin mo na yung tayo mo. Inaano ko siya, pinapa-straight body ko siya. Pilit niya pa rin ganyan na talaga yan Ganon talaga? Oo. Kahit ipantay mo yung bigat ng paa mo, Dang, ganon talaga siya. Wala na, di yan siya pantay. Siguro natagalan na nakaganong posisyon niya. Nasanay. Sanay na. Masanay. Pag tayo kasi natulog tayo, tagailid, tapos naramdaman tayo parang namamanhid. Lipat. Kung saan ka komportable? Udang, kung saan komportable, tagilid. Doon lang, yun na yun. Sabi ko sa kanya nung mag-exercise siya may binigay sa kanya exercise na push na sa may pader. Hindi rin naman niya nagagawa. Pero Dang, di ba pag halimbawa isang posisyon lang tayo nakahiga, di ba minsan nangangalay ka din? Oo. Nagigising ka kasi kakangalay, manhid na yung Nangangalay ka ba pag isang position lang? Kolo. Parang hindi. Puta mo hindi. Yun nga kasi nasanay na nga yung katawan niya. Doon sa sanay. Minsan nga di ba sumasakit yung leeg natin? Oo, stiff neck. Ako naman, pagka yung natagalan ako na nakatihaya matulog, yung likod ko, hindi ko na siya maiitagilid na gano'n, masakit. Kaya ang ginagawa ko, dinadaan ko siyang ipihit sa kabila. Kasi pag yung matagal ka nang nakatulog, tapos nakatihaya ka lang, parang yung likod mo, hindi mo na siya agad gano'n. Kaya masakit. Diba sabi ko sa inyo, minsan masakit ang likod ko. Yun. Kailangan talaga exercise. Ibig sabihin, pag bumalik tayo doon bukas, pag nabasa na yun ng doktor, di bibigyan na si Budang ng yung parang pang-exercise niya po. Parang alam ko dyan, may nagsabi na meron siyang isusuot na parang
brace Ah. na yung kanyang pagka-S ng kanyang buto, pag daw yun ay sinuot, para ma-perfect yun. Parang, imbis na naka-S yan ganon, pag sinuot yun, i-straight siya. Kumbaga, i-fix ba? Eh, kailangan yun, susukatan siya eh. Alam ko ganun yun. May sukat ba bago niya isuot. Kasi dati gusto ko nga siyang bilhan ng sinasabi ng brace na sinusuot sa likod. Ano sabi na may sukat daw yun. Kaya gusto ko muna ipabasa sa doktor kung ano yung dapat gawin. Kasi siguro hindi naman, alam ba, bibili ka lang sa online. Sa online. Parang hindi naman sigurado yun, di ba, te? Kasi dapat doktor ang Saka susukat titignan muna talaga. siya ng doktor kung anong dapat. Yeah. Di ba yung katulad yung mga sa semento, mga nababalian, yun, may sukat din yun eh. Yung pinaka-semento nun eh. Kailangan talaga sukatin para ano. Buti nga sa kanya, mild lang eh. Pero natatakot din ako mamaya. Siyempre, di ba? Pagka nagkaroon kasi ng laman, Opo. Kasi lalo na pag natagalan, na ano na, ay, kunyari. yun, brown out na. Hindi ka kasi nagbabayad ng kuryente. Wala, anyari dito, lobat. Lubat. Brown out tuloy. Kaysa pa man sa ano dito. Wait lang po mga kapapi, maglagay lang po kami ng ilaw. Bye! Lumubog na ba yung araw? Kaya pala lumubog na yung araw eh. Bye. Padilim na kasi. Ayan. Lumubog na. Paano ba to? Ano hen? Wait lang po. Bye-bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Oh ha? Bye. May ilaw na. Wala tayong ilaw na kasi hindi nagbabayad si mama ng kuryente. Tanggalin mo nga kasi sombrero mo. Bye! Kaya, anong ginagawa mo? Ayan po, nag-run out po mga kapapi. Ayaw na matanggal yung ilaw Wait lang po natin. mga kapapi. Yun po mga kapapi, may ilaw na at sobrang lakas. Na-charge na ni Bay. Yan, nagbayad na. Yun po mga kapapi. Ano nga po yung sabi mo, Mrs. Ka-Business? Yun yung alam ko sa sa ortho. Yun nga yung may isusuot siyang pinaka-brace na sukat mismo sa kanya. Hindi kasi pwede tayong bumili lang na hindi kasukat. Tsaka hindi nakikita din ng ortho. Kasi doon malalaman din kung ano yung dapat gawin. Opo. Pero ano po ba, pag sinuot niya na yung brace ba yun? Ano siya, yung parang goma yun ba na? Parang Hindi mo siya tatuho ba rin? Uba na pag matutulog. parang ano siya, jacket na goma, ewan ko, hindi ko pa nakakita yun eh. Parang, alam mo yung girdle, no? Sa mga puson, pero alam ko ano yun eh. Parang garterized din siya na ano, para ma-fix. Tsaka yung doktor po ba na na magbabasa ng result, yun din po ba yung magsasabi na kung hanggang kailan niya, halimbawa, mabigyan siya ng ng yung isusuot nga po. Yun din ba yung magsasabi kung hanggang kailan niya isusuot yun? Oo, siya rin magsasabi. Tapos, i-x-ray uli kung may pagbabago pa o wala. Ganun. Siguro, halimbawa, 6 months. Matagal pala, te. Oo, kasi hindi ko alam kung matagal. Depende sa ano niya, sa ano ng katawan niya, di ba po? Sa, ang tawag doon? Recover. Oo, pag-absorb doon sa ano ng doktor. Kaya, alam ko niyan, balik x-ray ulit siya kung nag-perfect ba yung i-ano sa kanya na brace. Pero alam ko niya, sabi, marami din nagko-comment na 6 to 8 months, ganon. Itatagal bago i-x-ray ulit. Oo. Kasi may nagsabi rin sa akin na yung sa anak daw nila, 6 to 8 months na perfect naman, nabalik din sa 100% na naging straight na rin yung kanilang yung spinal nila sa likod. Ayan. Yun po mga kapapi, at yun, bukas po babalik sa Camarines Doctor, ate. Apo. Yun. Yan na lang po kami babalik bukas para at least malapit. At saka yun nga, meron naman din naka-schedule na 2 o'clock ng hapon. Yun po mga kapapi, abangan po natin bukas.
Salamat po sa pagsama po sa amin, mga kapapi, mga ka-business. Pauwi na po kami ngayon. Nakauwi po. Ano oras na ba? 5, magsi-6 na po. Ayun, mga magsi 6 o'clock na po ng gabi, mga kapapi, nabot na po kami ng gabi. Opo, kasi may doktor naman sana kaso nasa operating room pa, di ba? So operating, kaya pinauwi na po kami kasi baka Yan. matagalan. Yan po mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Yan, At may inaantok na sa likod. huli. Inaanto ko si Junjun. Huling-huli pero hindi ang ilaw kasi Sa ilaw. Wala kasi ba malakas? Opo, sobrang lakas ng ilaw. So paano ba ito pahinaan? Bye. Dito sa gilid. Hindi nga, tingnan mo naman. Gumaganon yung mata ko. Swipe lang yata yun ba? Ganyan. Oh, ha? May bata dito oh. Bye-bye ka na sa ganyan. kanila. Never say goodbye. Yan po mga kapapi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana po huwag po kayo magsawang manood at sumuporta. Magmahal sa ka-business family, ka-business official at syempre Papa Dins din. Papa Papa Dins Dins TV. TV. Magpagaling Bye-bye ka po. na. Pagalingin mo na yung tonsillitis. Huwag na kasi Yes. uminom ng malamig. At huwag kumain ng matatamis. Kaya yan na magang iyong tonsillitis. Bye po mga kapapi, ingat po. Bye. We love you all po, mga kapapi. I love you, Papa Dins.